sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, nasusunog pa rin ang ibakan ng recyclable materials, gayon din ang 5 bahay sa Barangay Katmon, Malabon. Ayon sa Fire Marshal ng Malabon, mag-aalas 2:30 ng hapon sumiklab ang apoy. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, nagsimula ang sunog sa barracks ng katayan ng piyesa ng sasakyan. Kumalat umano ang apoy sa katabing junk shop kung saan maraming nakaimbak na plastic at goma. Mag-alas 5 ng hapon patuloy ang pag-apula sa sunog. Sa ngayon, under control ang apoy pero hindi pa fire out. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog at kung ilang pamilya ang apektado. Pinalaga ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pananatili sa Kamara ni Vice President Sara Duterte para damayan daw ang nakadetain niyang Chief of Staff. Ang bise, nagpasaring naman sa House Speaker at iba pang kongresista. Saksi, si Ian Cruz. Kuha ito ni na Vice President Sara Duterte at kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakadetain sa Kamara. Ipinost ito ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook account. Ang bise, kagabi pa nasa Kamara para damayan si Lopez na na-cite in contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay matapos lumabas sa pagdinig noong Miyerkules na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihin itong huwag sundin ang subpina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report tungkol sa confidential funds ng OVP. She is in high spirits. Actually, napapatawa ko pa siya. Nagpapasalamat kami kay Congressman Joel Chua dahil sa mga requests, binibigay naman niya yung mga requests ni Yusek Lopez. And yung mga requests ko, sabi ko to visit, subject to their rules doon sa detention center, umuon naman siya. Nagpalipas ng gabi si VP Sara sa opisina ng kapatid na si Congressman Paulo Duterte kahit pinakiusapan ng House Sergeant at Arms at pinatayan na ng kuryente. If they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms kanina. Nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked and then he leave. And no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi niya, hindi naman. I will just escort you out. And then he said, again, you need to leave, you need to leave. Paulit-ulit. I said na, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap. Huwag tayo yung mag-usap dito. Meron tayong, kumbaga, impasse dito. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. Sabi ng bise, hindi naman siya security problem dahil may sarili siyang security. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. Kanina, pinayagan ulit ang bise na mabisita si Lopez. Ang preparation namin is until after the New Year. Nagpabili na ako kanila ng tali kasi dito na lang ako maglalaba. And then dito ko na lang din i-dry yung clothes ko. Nandyan siya sa loob, si Yusek Zuleika Lopez, nandyan siya sa loob because of me. Ako naman kasi talaga yung target ng committee hearings. Sabi ni Congressman Joel Chua, chairman ng komite, sumulat ang bise para hilinging makasama si Attorney Lopez sa kanyang detention hanggang November 25. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zuleika at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Hindi rin inaprubahan ng komite ang hiling ni Congressman Duterte na ilipat sa kanyang tanggapan si Lopez. Pinagbigyan naman ang ilang hiling ni Lopez, gaya ng pagpunta sa kanyang therapy. Basta,
e-eskortehan siya ng House Sergeant at Arms mula 7 a.m. to 11 a.m. at 1 p.m. to 5 p.m. ang visiting hours sa mga nakadetine sa Kamara. Kung may sesyon, pwede itong tumagal hanggang 7 p.m. pero hindi raw dapat anli ang pananatili ng bise sa loob ng batasan. Dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas? Ang ating pangalawang Pangulo. Ang ating pong pangalawang Pangulo ay isang abogada. Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Tingin ko naman po ay alam naman din po niya kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. Ilang beses inimbitahan si VP Sara sa pagdinig ng komite hinggil sa paggastos ng confidential funds ng DepEd at OVP pero hindi dumalo. Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. Sabi ni VP Sara, hindi talaga siya dadalo sa mga hearing sa Kamara. Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of... Hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Hindi pinangalanan ni VP Sara pero sabi niya, miyembro ang mga yan ng komite na bumubusisi sa OVP at DepEd funds. Pumalag din siya sa hamon ni Speaker Romualdez na siya mismo ang dumalo sa pagdinig ng Kamara sa halip na kanyang mga tauhan ang nagpapaliwanag tungkol sa paggastos ng pondo. I do not give him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng House Speaker kaugnay ng pahayag ng bise. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nabaril ng 13 anyos na binatilyo ang kapatid niyang 7 taong gulang sa Maynila. Patay ang biktima at ang baril, pag-aari ng kanilang amang pulis. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Wala nang masasakit pa para sa amang namatayan ng anak. Sakit na. Sakit. Ayoko na bakit. Ayoko na bakit. Anak ko na. Hindi na babsak. Sana ko na lang ba. Kaya ko pa yun. Ang 7 taong gulang na anak na iniwan lang niyang natutulog, nadatnan niyang wala ng buhay sa ospital. Ang mas nakapanlulumo, ang dahilan ng pagkamatay ng bunso ay ang kanya pang isang anak na 13 taong gulang. Aksidente umunong nabaril ang bunso ng kanyang kuya sa loob ng kanilang bahay sa Maynila. Base sa inisyal na investigasyon ng MPD, nasa locker ang service firearm ng ama na isang pulis. Nabuksan itong drawer at nakita niya yung baril at sa hindi malamang kadahilanan, pumutok po yung baril. Tumama naman po sa isang cabinet tapos hanggang sa lumusot po doon sa kabilang kwarto kung saan natutulog po itong kanyang kapatid. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala ng baril ang kaliwang bahagi ng likod ng bunsong anak. Naisugod pa ang bata sa ospital pero namatay rin kalaunan. Bukod sa paghihinagpisa na sawing anak, labis ang pag-aalala ng ama sa 13 anyos na anak na nakabaril sa kapatid nito. Nangyari yan lang na kami nagkaloob ng Diyos. Wala may gusto na tapos. Masisisihin sarili mo. Nasa kustudiya na ng MPD ang pulis na posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal. Tanggap ko yun, mami. Pero yung sa mga anak ko nangyari ngayon, yun yung pinakamabigat sa akin. Mahirap tanggapin. Sakit.
Masakit sa kalooban, masakit sa isip, masakit sa puso. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pinagbigyan ng Pasig RTC Branch 159 ang motion ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy para sa panibagong medical furlough dahil sa impeksyon umano sa ngipin. Bukas na umaga, inaasahang dadalhin sa Philippine Heart Center ang founder ng Kingdom of Jesus Christ mula sa PNP Custodial Center. Mananatili si Quiboloy sa Heart Center hanggang Miyerkules. Inaprubahan ng korte ang panibagong medical furlough sa hearing ngayong araw ng kasong qualified human trafficking ni Quiboloy. Nirerespeto naman ng prosekusyon ang desisyon ng korte. Sa January 10, 2025 na, itutuloy ang pagdinig. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.